Para naman alamin ang isinagawang intervention ng pamahalaan sa pagtiyak ng kalusugan ng mga nasalantang residente ng Masbate, makakasama natin mula sa linya ng telepono si Dr. Eric Raymond Raburar, Director ng Bicol Regional Health and Medical Center. Magandang gabi po, Doc. Si Ryan Lisigas po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Magandang gabi po, Sir Ryan, at sa ating mga tagapakinig po. Doc, ano na po yung tulong na ibinigay natin para masiguro naman yung kaligtasan at syempre yung kalusugan ng mga kababayan nating nasalanta dyan sa Masbate? Kami po, under po ng Department of Health, ako po, particular po, ako ay naatasan po subaybayan at alalayan ang Masbate Provincial Hospital, kung saan po nagpadala po ako ng karagdagang mga tauhan, katulad po ng mga doktor, mga nurses po, mga electricians, medical equipment technicians, para masiguro na ito paano maalalayan natin yung ating mga doktor na naandito na alam naman natin na sila ay biktima rin. Kaya ho, tandaan ng pagtulong sa kanila, maasikaso man nila yung kanilang mga personal na kinakailangang asikasuhin, kami po ay nag-augment sa kanila at kami po muna ang tumutugon at tumitingin ng kanilang mga pasyente at karagdagan po naming dinala yung aming mga gamot po, mga supplies na particular po for hospital use. Kaya ho, yun po yung particular na tinututukan namin po ngayon at mukha naman pong ayos naman po ang nagiging kalagayan ng operasyon ng hospital po. Doc, I understand kasi ngayon mayroon pa tayong mga kababayan na nananatili pa rin sa mga evacuation center. Kumusta naman po yung monitoring natin sa kanila, Doc? Yung Department of Health po ay meron tinatawag nating public health component po. Nakatutok naman po sila dyan sa mga pangangailangan nila at yung mga packs po, yung mga medicines po ay nakahanda naman po at tinutugunan yung mga kailangan po ng ating mga public health component ng Department of Health. Yun po yung ina-address nila ngayon. Sabi ko nga po, ako naman po ina-address ko yung mga pang-hospital po na kinakailangang i-address po dito sa Masbate Provincial po. Oo. Doc, I understand pag ganito yung sitwasyon, siksikan sa mga evacuation center, ano po yung mga sakit na madalas nagbe-break out sa mga evacuation center, Doc? Hello? Yes, Doc. Doc? Magandang hapon po. Sir Ryan, opo. Go ahead po. Okay. Doc, balikan ko lang yung tanong ko. Yung usual po ng mga sakit na binabantayan natin sa mga evacuation center, Doc? Presently po, sa mga ganitong kondisyon po, nangunguna dyan ng mga trauma po, yung mga sugat-sugat, sa mga tinamuko ng ating mga pasyente. Kaya ho, sabi ko nga po, nandiyan na yung mga antitetanus, para sa mga nasugatan po, mga antibiotics po, at yung mga i-address po yung mga nasugatan. Expected po yan sa mga ganitong klase ng kalamidad. At ang susunod na po natin tututukan dyan, yung kung magkakaroon man, yung mga sakit sa ubo, yung sakit sa ubo po, at yung tinatawag natin pwedeng magkaroon ng acute gastroenteritis. Ayan po, at yung mga sumusunod na po, kadalasan ang susunod na dyan, yung mga skin diseases. Kaya calibrated po ang response po ng Department of Health on that. Base po sa trend po ng mga ganitong klaseng sakuna po. Doc, kanina na-mention nyo na po na may augmentation na tayo ng mga medical personnel. Pero kumusta po yung gamot na pwedeng ipamigay natin doon sa mga posible pa pong magkasakit na mga kababayan natin dyan sa Masbate? Ang report naman po sa akin ng ating public health component ng Department of Health ay naglaan na po sila at nag-preposition na po sila ng mga gamot po para dyan. SOP na po yan kasi na may preposition tayong mga gamot para sa mga ganitong klaseng sakuna po. At doon po nakatutok ang ating public health component ng Department of Health po. Doc, ilan po yung mga evacuation center yung itinilaga at maayos naman ba yung kalagayan nila ngayon doon? Sa akin pong huling pag-uusap po kanina, may isa na lang pong naka-record on sa amin po base sa meeting ko kanina. May isa na lang pong evacuation centers dito po sa within the city po. Ang nananatiling meron pong mga evacuees. Pero nakatutok naman po tayo doon at
so far naman po, na-address naman po yung kanilang yung needs po base sa tulungan ng ating mga national government po. Doc, you mentioned about na-address naman, pero so far ano po yung immediate na pangailangan ngayon ng ating mga kababayan doon? Palagay ko, yung mga magbabalikan, sabi nila, yung mga magde-decamp na po, narinig nyo naman po siguro tulong pagkain po at yung narinig ko po kanina during the meetings po is yung mga tulong po para maayos yung kanilang mga bahay po, yung mga alalay po na pagkain. Ayun po yung mga nare-raise kanina eh. Kaya po kami nakatutok din regarding on health po, nakatutok din naman po kami on that. Kaya ho, medyo maganda ho yung nagiging meeting kanina, napakalinaw nung tinatarget po na dapat ma-achieve. Alright, maraming salamat Dr. Eric Raymond Draborar, Director ng Bicol Regional Health and Medical Center. Magandang gabi po.